Inangkin ni Madrigal na ang kanyang pagkabulag ay susuklian ng wagas na pag-ibig, ngunit sinalubong siya ng kataksilan ng kanyang asawa at kapatid-kapatiran sa mismong kama nila. Imbes na magmakaawa sa mga taong itinuring siyang walang silbing palamuti, tahimik niyang ibinalik ang benda sa kanyang mga mata. Sa dilim, sinimulan niyang buuin ang pagbangon ng walang ingay. Hanggang kailan niya kayang magbulag-bulagan upang mabawi ang kanyang ninakaw na buhay? Kawawa naman si ate, nabubulok na sa kwarto niya. Sigurado ka bang hindi niya tayo maririnig, Marcelo? Hayaan mo ang pabigat na yon. Mas kailangan ko ang init mo ngayon, Maritoni. Nawala ng lakas ang mga daliri ni Madrigal. Ang tasang luad na yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Isang regalong pinagpuyatan niyang hulmahin sa loob ng ilang linggo gamit ang kanyang mga nangangapang kamay sa dilim, ay dumausdos mula sa kanyang mga palad. Bumagsak ito sa matigas na baldosa at nagkadurog-durog sa napakaraming piraso. Walang tinig na nakatakas sa kanyang namamagang lalamunan. Tanging ang pagguho lamang ng kanyang buong pagkatao ang tila yumanig sa kanyang kalamnan. Kakatanggal lamang ng kanyang mga benda mula sa isang lihim na operasyon. Ang unang nais niyang makita matapos ang 2 taong pagkakakulong sa kadiliman ay ang mukha ng asawang walang sawang nangakong magiging mga mata niya. Ngunit mula sa siwang ng hindi nakasarang pinto, ang bungad ng liwanag ay isang matalim na patalim na tuwirang sumaksak sa kanyang kaluluwa. Sa mismong kama kung saan sila nangako sa harap ng Diyos, magkayakap ang 2 taong pinakamamahal niya, ang asawang pinagsilbihan niya ng buong katapatan at ang kapatid-kapatirang itinuring niyang sariling kadugo. Sa bawat paggalaw nila ay tila pinipiga ang pusong sugatan ni Madrigal at ang mas nakakapanindig balahibo, sa di kalayuan, nakaupo sa harap ng tokador ang kanyang biyenang si Matilda. Walang pakialam ang matanda sa kahalayan ng sariling anak habang abala ito sa pagbibilang ng makapal na bungkos ng salapi. Mga kinitang pera mula sa mismong paggawaan ng palayok na ipinamana ng yumaong ama ni Madrigal. Nanlamig ang buong katawan ni Madrigal. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat at mahirap langhapin. Unti-unting umatras ang kanyang mga paa. Iniiwasan ng mga basag na piraso ng luwad sa sahig. Bawat hakbang palayo sa pintuang yon ay nadarama niya ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod hanggang sa makabalik siya sa loob ng kanyang sariling silid. Napasandal siya sa malamig na pader at tuluyang napaupo sa sahig. Ito ba ang liwanag na ipinagdamot sa akin ng 2 taon? Ang makita ang mga demonyong nagkukubli sa anyo ng pamilya. Isang mapait na tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan habang ang mga luhang matagal niyang pinigil ay nag-unahang pumatak sa kanyang pisngi. Wala siyang karapatang umiyak. Iyon ang paulit-ulit na bulong ng kanyang galit. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ay parang malamig na kirot na dahan-dahang kumikitil sa natitira niyang pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang puting gasa na kanina lamang ay inalis niya ng may halong pananabik. Dahan-dahan, ibinalot niya itong muli sa kanyang mga mata. Pinili niyang muling yakapin ang dilim sapagkat hindi pa handa ang kanyang puso na harapin ang nakakasilaw na katotohanan. Mas mabuti pang maging bulag pansamantala kaysa maging palaboy na walang kalaban-laban sa labas ng sarili niyang pamamahay. Pipigilan niya ang kanyang paghinga, lulunukin ang mga pira-pirasong basag na salamin sa kanyang lalamunan hanggang sa magkaroon siya ng lakas na lumaban. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang presensyang nagdala ng nakasusukang amoy ng pinaghalong pawis at matapang na pabango ni Maritoni. Lumapit ang mga hakbang patungo sa kanyang kinauupuan. Naramdaman ni Madrigal ang paglapat ng isang malaking kamay sa kanyang pisngi. Isang kamay na kanina lamang ay humahagod sa katawan ng iba. Mahal, gising ka na ba? Pasensya na at ngayon lang ako nakapasok. Masyadong naging abala sa opisina. Malambing, ngunit nakapandidiring bulong ni Marcelo.
Pinigilan ni Madrigal ang sariling manginig nang maramdaman ang init ng palad nito. Ang init ng isang traidor na magiging apoy na tutupok sa kanilang lahat. Mabigat ang bawat paghakbang ni Madrigal patungo sa hapagkainan. Ang halimuyak ng sinangag at pritong itlog na nakasanayan niyang amuyin tuwing umaga ay tila nawalan ng sigla, napalitan ng isang nakasusulasok na hangin na bumabalot sa buong kabahayan. Nakabalot pa rin ang puting gasa sa kanyang mga mata. Sa bawat pagtapak niya sa sahig, kinakapan niya ang hangin. Pinipilit ang sariling maging ang dating Madrigal, ang bulag, ang walang muwang, ang asawang madaling utuin. Pagkaupo niya sa silya, madiing inilapag ni Matilda ang isang pinggan sa kanyang harapan. Ang inis sa paghinga ng matanda ay sapat na upang iparamdam ang pang-aalipusta nito. Pabigat ka na nga sa pamamahay na ito, naninira ka pa ng gamit, Madrigal. Alam mo bang muntik na akong matapakan ng mga basag na luad diyan sa labas ng kwarto mo kagabi? Bulyaw ng kanyang biyenan. Ang boses ay puno ng panunumbat. Sayang lang ang lupang ipinangkalkal mo diyan. Wala ka namang mapapala sa paggawa ng palayok, lalo na't bulag ka. Mabuti sana kung nakakatulong ka sa mga gastusin. Kinagat ni Madrigal ang kanyang ibabang labi. Ang mga basag na luwad na tinutukoy ng matanda ay ang mismong regalong pinagpuyatan niya para kay Marcelo. Hindi ito basta dumi. Iyon ang huling piraso ng kanyang pagmamahal na dinurog nila kagabi. Subalit imbes na sumagot, ibinaba niya ang kanyang ulo. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Hayaan mo na si ate tita, baka naman nahulog lang ng hindi sinasadya. Malambing na wika ni Maritoni. Umusog ang dalaga palapit kay Madrigal at nagsandok ng pagkain papunta sa kanyang pinggan. Ate, kumain ka ng marami. Kailangan mo ng lakas para hindi ka na laging nagkakasakit. Nandito lang ako para alalayan ka. Mula sa manipis na puwang sa ilalim ng kanyang gasa, bahagyang ibinaba ni Madrigal ang kanyang paningin. Nakita niya ang mapupulang labi ni Maritoni na nakangiti sa kanya. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin patungo sa gawin ni Marcelo, ang inosenteng ngiti ay napalitan ng isang mapang-akit at palihim na kindat. Ang mga paa ng dalaga sa ilalim ng mesa ay malayang gumagapang patungo sa binti ng kanyang asawa. Isang nakasusukang dula-dulaan. Gustong isuka ni Madrigal ang kinakain niya, ngunit pinilit niyang lunukin ang kanin na tila naging buhangin sa kanyang lalamunan. Bumuntong hininga si Marcelo mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang boses ay ginawa niyang tila isang martir na pasanang daigdig. Ang hirap kumita ng pera ngayon, ma. Lalo na't ako lang ang inaasahan sa bahay na ito. Nakakapagod sa opisina, tapos pag-uwi ko, ganito pa ang sitwasyon. Panimula ng lalaki. Tumingin ito kay Madrigal. Ang tinig ay biglang bumaba. Nagaanyong maawain, ngunit puno ng lason. Pero ayos lang, mahal. Kahit naging pabigat ka pa sa buhay ko, mula nang mabulag ka, hindi kita iiwan. Ganyan kita kamahal. Sana lang, matuto kang mag-ingat para hindi na nadaragdagan ang mga problema ko. Hinawakan ni Marcelo ang kamay ni Madrigal na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad nito na pumulupot sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng panginginig sa kanyang buong sikmura. Ang lalaking ito na nakikipagtalik sa ibang babae kagabi ay siya ring lalaking nanunumbat sa kanya ng utang na loob ngayon. Maraming salamat, Marcelo. Pasensya na kung nagiging pabigat ako sa inyo. Sagot ni Madrigal, ang boses ay nanginginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Nang matapos ang agahan, naghanda na si Marcelo patungo sa opisina. Lumapit ito upang magpaalam kay Madrigal. Yumuko ang lalaki upang dampian ng halik ang kanyang noo. Sa paglapit nito, muling sumampa sa pang-amoy ni Madrigal ang matapang na pabango ni Maritoni na nakakapit pa rin sa balat ng kanyang asawa. Ngunit higit sa amoy, nang mag-angat siya ng kaunti ng kanyang baba, nahagip ng kanyang paningin
ang isang matingkad na mantsa. Sa malinis at maputing kwelyo ng polo ni Marcelo, nakakatatak ang isang mapulang marka ng lipstick. Ang mismong kulay na suot ni Maritoni kanina sa hapagkainan. Pumikit ng mariin si Madrigal sa ilalim ng kanyang benda. Ang pang-iinsulto sa kanyang pagkatao ay walang kasing lupit. Nabasag ang pamamaalam ng biglang umilaw at mag-vibrate ang cellphone ni Marcelo sa ibabaw ng mesa. Dinampot ito ng lalaki at mabilis na sinagot, lumayo ng bahagya, ngunit sapat pa rin upang maabot ng matalas na pandinig ni Madrigal ang usapan. "Oo, attorney. Napirmahan na ba ang mga papeles?" Pabulong ngunit puno ng pagmamadali ang boses ni Marcelo. "Kailangan ko nang mailipat sa pangalan ko ang titulo ng paggawaan ng palayok bago pa may makialam. Ako na ang bahalang magpa-thumb mark sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Madrigal sa ilalim ng gasa. Ang paggawaan ng palayok, ang kaisa-isang pamana ng kanyang ama, ang nag-iisang alaala ng kanyang nakaraan, ay palihim na ninanakaw ng lalaking nangakong mag-aalaga sa kanya. Nang makaalis si Marcelo at tuluyang lumabas si Matilda para makipagtsismisan sa mga kapitbahay, naiwan si Madrigal upang tuparin ang kanyang pang-araw-araw na tungkulin. Nagtungo siya sa kanilang silid-tulugan upang mag-ayos ng higaan. Bawat haplos niya sa kumot at punda ay nagbabalik ng malinaw na imahe ng dalawang katawang nagkakasala sa mismong lugar na yon. Nandidiri siya sa sariling kama. Habang maingat niyang pinapagpag ang mga unan, iniangat niya ang mismong unan na kanyang inuupuan gabi-gabi. Tumambad sa kanya ang isang maliit na bagay na tinatamaan ng liwanag mula sa bintana. Isang mamahaling perlas na hikaw. Nanginginig ang mga kamay na dinampot ito ni Madrigal. Ito ang hikaw na suot ni Maritoni noong nakaraang linggo nang magpanggap itong binili mula sa sariling ipon. Ang katotohanang naiwan ito sa mismong ilalim ng unan ni Madrigal ay isang tahasang pambabastos, isang patunay na wala silang kahit katiting na respeto sa kanyang pagiging asawa at sa kanyang pagiging tao. Kinuyom ni Madrigal ang kanyang palad hanggang sa bumaon ang perlas sa kanyang laman. Hindi alintana ang sakit. Ang tila mapangutyang kinang ng perlas na yon sa kanyang isipan ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Sa kalagitnaan ng maingay na abala sa labas ng klinika, nakaupo ng tahimik si Madrigal sa loob ng isang pribadong silid pagsusuri. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata sa ilalim ng puting gasa. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado sa paligid. Amoy na amoy niya ang kalinisan ng alkohol at malamig na hanging nagmumula sa aircon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang mga hakbang na pamilyar at mabigat. Hindi nagmamadali, kundi maingat. "Madrigal, kamusta ang pakiramdam mo ngayon?" Boses iyon ni Gabriel. Isang tinig na malalim, payapa, at puno ng walang kondisyong pag-aalala. Si Gabriel, ang kababatang hindi nawala sa kanyang tabi kahit pa noong pinili niyang magpakasal kay Marcelo at talikuran ng lahat para rito. Ngayon, siya ang doktor na palihim na gumabay sa kanya mula sa operasyon hanggang sa unti-unting pagbabalik ng kanyang paningin. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Madrigal. Mabuti naman, Gab. Pilit niyang pinasigla ang sarili. Kahit alam niyang hindi niya maitatago ang lahat kay Gabriel, lumapit ang binata at naupo sa tapat niya. Gamit ang malamig at malinis niyang mga daliri, maingat niyang inalis ang mga pinagbuklod na dulo ng gasa sa likod ng ulo ni Madrigal. "Titingnan ko lang ang paggaling ng iyong mga mata. Kailangan ko muling tanggalin ito sandali." Mahinang sambit ni Gabriel. Pumikit ng mariin si Madrigal habang nararamdaman ang bawat paghigop ng tela mula sa kanyang mukha. Nang tuluyang maalis ang takip, hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Natatakot siyang baka mabasa ni Gabriel ang sakit na pinagdaanan niya kagabi. Natatakot siyang baka gumuho ang kanyang pilit na itinayong pader
sa harapan ng nag-iisang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Madrigal, tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, tila isang pagsusumamo. Alam kong nararamdaman mo ang liwanag. Hindi mo kailangang magtago kung handa ka na. Ngunit nanatiling nakapikit ang dalaga. Sa halip na imulat ang mga mata, naramdaman na lamang niya ang isang mainit na patak ng luha na tumakas mula sa gilid ng kanyang pilik mata. Bago pa man ito umagos pababa sa kanyang pisngi, isang malambot na pamunas ang dahan-dahang humawi rito. Ang hinlalaki ni Gabriel ay banayad na nanatili sa kanyang balat, tila pinapawi hindi lang ang luha, kundi ang bigat ng mundong nakadagan sa kanyang balikat. Sa kabilang dako ng silid, kung bubuksan niya lamang ang kanyang paningin, makikita niya si Gabriel na nakatingin sa kanya nang may labis na pangungulila. Pinagmasdan ng binata ang mga nanginginig na balikat ni Madrigal at ang mga pasa ng kawalan ng tulog sa ilalim ng kanyang mga mata. Walang sinabi si Gabriel. Hindi siya nagtanong. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Madrigal na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan at pinilit itong ibuka. Inilagay ni Gabriel ang isang malamig at basang bagay sa palad ng dalaga. Pumikit ka lang kung hindi ka pa handa. Ani Gabriel, ibinabalik ang propesyonal na tono, ngunit hindi nawawala ang pag-aaruga. Pero huwag mong kalimutan kung sino ka talaga. Napakapa ang mga daliri ni Madrigal. Isang bukol ng luwad. Ang pamilyar na tekstura nito, ang pagiging magaspang, ngunit madaling hulmahin, ay nagpagising sa matagal nang natutulog na sining sa kanyang mga ugat. Ito ang materyales mula sa paggawaan ng kanyang ama. Ang tanging bagay na kayang magparamdam sa kanya na siya ay may halaga at hindi isang bulag na pabigat tulad ng ipinapamukha ng kanyang asawa. Isang paghihinagpis ang nagmula sa lalamunan ni Madrigal, ngunit mabilis niya itong nilunok. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na piraso ng luwad at pinasalamatan si Gabriel sa pamamagitan ng isang panginginig ng kanyang mga balikat. Ngunit nang inalalayan ni Gabriel ang kanyang baba upang masuri ng mabuti ang mga mata nito, gamit ang isang ilaw, hindi napansin ng dalaga na napapikit si Gabriel sandali. Pinipigilan ang sariling bugso ng damdamin. Nang bahagyang madikit ang dulo ng mga daliri ni Gabriel sa sentido ni Madrigal, naramdaman ng binata ang mabilis at magulong pagtibok ng pulso nito. Ang puso ng babaeng mahal niya ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Alam ni Gabriel na may natuklasan si Madrigal sa kanyang pag-uwi, isang bagay na nakamamatay. Ngunit pinili niyang maging kanlungan nito imbes na maging hurado. Muli niyang ibinalot ang benda, maingat at puno ng pag-iingat. Nang makauwi si Madrigal sa bahay, sinalubong agad siya ng pamilyar na amoy ng alikabok at tuyong luad sa kanilang bodega. Galing siya sa klinika, umaasang makakapagpahinga, ngunit mula sa labas ng kwarto, umaling-awngaw ang pamilyar na paghagik-hik ni na Maritoni at Matilda. Ano nang gagawin natin dito sa mga natitirang banga sa likuran? Nagagalit na si Marcelo, puro daw alikabok itong mga nakolekta ng baliw na matandang yon. Boses ni Maritoni, malakas at walang pakialam kung marinig man sa loob. Ipapakyaw ko na yan kay Mang Tomas bukas na bukas. Kailangan natin ng pandagdag sa pambayad sa venue para sa anibersaryo nila ng bulag na yan. Nakakahiya naman sa mga bisita ni Marcelo kung mukhang pulubi ang handaan nila dahil lang walang pakinabang ang asawa niya. Mapanlait na tugon ni Matilda. Kumuyom ang mga panga ni Madrigal sa likod ng pintuan. Ang mga bangang iyon, mga obra maestrang inilaan ng kanyang ama para sa kanyang kasal, mga likhang kamay na hindi matutumbasan ng pera, ay ibebenta nila ng palugi para lang ipambayad sa isang pabibong handaan. Mula sa puwang ng kanyang benda, natanaw ni Madrigal ang kalat-kalat na papel sa ibabaw ng mesa. Ang huling paalala na ang kanyang pagiging asawa at tao ay wala ng puwang sa mundong ito. Kung hahayaan niya silang wasakin ang lahat, hindi na siya ang anak na ipinagmamalaki ng kanyang ama. Kailangan niyang lumaban mula sa dilim.
Bago pa man makahakbang si Madrigal papunta sa kanyang silid, bumukas ng malakas ang pinto sa harapan niya. Nakatayo doon si Matilda, magkasalubong ang kilay, nakapamewang at ang mga mata ay puno ng paghihinala at dumi. "At saan ka galing na babae ka? Bakit amoy lalaki ang damit mo?" Sigaw ni Matilda. Ang boses ay sapat upang mabasag ang katahimikan ng buong bahay. "Nagkikita pa rin ba kayo ng doktor na yun habang ang anak ko ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para buhayin ka?" Hindi natitinag si Madrigal sa gitna ng nagngangalit na boses ng kanyang biyenan. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang suot na blusa. Dinama niya ang bawat bigat ng mga salitang ibinabato ni Matilda, tila mga batong tumatama sa kanyang sugatang pagkatao. "Huwag mo akong idadaan sa painosente mong mukha, Madrigal. Amoy na amoy ko ang bango ng lalaki sa iyo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga kalandian mo sa klinika na yon?" Sigaw ni Matilda habang dinuduro-duro ang noo ng manugang. "Habang ang anak ko ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para may ipakain sa isang katulad mong bulag at walang pakinabang, ikaw naman ay nagpapakasarap sa piling ng doktor na yon? Wala kang utang na loob. Ma, nagpasuri lang po ako kay Gabriel. Alam ninyo namang siya lang ang doktor na pinagkakatiwalaan ni Marcelo para sa aking kalagayan." Mahinahon, ngunit may panginginig ang boses ni Madrigal. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Marcelo. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit mas matingkad ang pagkairita nang makita ang eksena sa sala. Lumapit siya kay Madrigal at pilit na kinuha ang bag nito. Itinatapon ito sa gilid ng sopa nang walang pasubali. "Ano na naman ito, ma? Naririnig ko na naman ang sigawan ninyo hanggang sa labas," reklamo ni Marcelo. Humarap siya kay Madrigal. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal, kundi pagod at pagkadismaya. "Madrigal, totoo ba ang sinasabi ni Mama? Pinaghihintay mo kami rito habang nakikipagkwentuhan ka sa dati mong manliligaw? Hindi totoo yan, Marcelo." "Tumigil ka na," putol ni Marcelo. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Madrigal. Pilit itong inuupo sa silya sa tapat ng lamesa. "Pagod na ako sa kakatrabaho para sa atin. At ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Ang paggawaan ng palayok ni Papa mo, baon na sa utang. Kung hindi natin ililipat ang pamamahala nito sa akin, kukunin ito ng bangko. Mawawala ang lahat sa atin." Inilapag ni Maritoni ang isang makapal na tumpok ng mga papel sa harapan ni Madrigal. Sa kabila ng dumi ng dulse at tamis ng kanyang boses, naramdaman ni Madrigal ang panganib. "Ate, para sa kabutihan mo rin naman ito. Mahirap kasing pamahalaan ng mga ganitong bagay kung wala kang paningin. Kami na ni Marcelo ang bahalang mag-ayos ng lahat para hindi ka na ma-stress," sabi ni Maritoni, habang dahan-dahang inilalagay ang isang panulat sa kamay ni Madrigal. "Pirirma ka lang dito sa guhit, ate. Tutulungan kitang igabay ang kamay mo." Mula sa siwang ng kanyang benda, malinaw na nababasa ni Madrigal ang mga salitang nakalimbag sa papel. "Deed of absolute sale and full waiver of rights." Hindi ito pagsagip sa negosyo. Ito ay ang pagnanakaw sa kanyang huling pag-aari. Naramdaman ni Madrigal ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kung pipirma siya ngayon, mawawala na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. "Nasaan ang pirmahan? Hindi ko makapa." Pagmamaang-maangan ni Madrigal, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit. "Dito, ate. Sundin mo lang ang daliri ko." Udyok ni Maritoni, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasabikan. Tumingin si Madrigal sa baso ng bagong timplang kape na nasa tabi ng mga papel. Isang mainit na kape, nakakatimpla lang ni Matilda para kay Marcelo. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, iniabot ni Madrigal ang kanyang kamay patungo sa panulat. Ngunit sadyang tinabig niya ang baso ng kape. Ang mainit na likido ay tumalsik sa ibabaw ng mga papeles.
Nilalamon ang mga itim na tinta at ginagawang basang-basahan ang mahalagang dokumento. Ngunit hindi lang ang papel ang tinamaan. Ang mainit na tubig ay dumaosdos din sa balat ng kamay ni Madrigal. Aray! Ang init! Sigaw ni Madrigal habang mabilis na binabawi ang kanyang kamay. Ang balat niya ay agad na namula. Ang hapdi ay gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit sa loob-loob niya, iyon ang pinakamaliit na sakripisyong handa niyang ibigay. Ano ba? Tanga-tanga ka talaga kahit kailan. Sigaw ni Matilda. Mabilis na dinadampot ang mga basang papel. Ang hirap-hirap magpaprint nito, tapos sisirain mo lang. Marcelo, tingnan mo ang asawa mo. Wala nang silbi. Nananadya pa. Hindi pinansin ni Marcelo ang namumulang kamay ni Madrigal. Sa halip, padabog niyang kinuha ang mga basang dokumento at hinampas ito sa mesa. Bukas, uulitin natin ito at sisiguraduhin mong pipirma ka, Madrigal. Huwag mong sagarin ang pasensya ko kung gusto mo pang manatili sa bahay na ito. Naiwan si Madrigal na mag-isa sa sala nang mag-alisa ng mga ito. Ang hapdi ng kanyang paso ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo. Hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang namumulang balat. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig sa lababo. Nang malalim na ang gabi, nang makasiguro siyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang tumayo si Madrigal. Tinanggal niya ang kanyang benda at ginamit ang kanyang nanunumbalik na paningin upang bagtasin ang madilim na hallway patungo sa opisina ni Marcelo. Kailangan niyang makita ang mga orihinal na dokumentong itinago nito. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Gamit ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, maingat niyang binuksan ang pintuan ng opisina. Walang ingay niyang hinalughog ang mga drawer hanggang sa mahanap niya ang isang itim na folder. Sa loob nito, nakita niya ang mga lihim na transaksyon ni Marcelo, mga perang inililipat nito sa isang bank account na hindi pamilyar sa kanya. Habang maingat niyang kinukuhanan ng larawan ang bawat pahina gamit ang kanyang lumang telepono, isang matinding panginginig ang bumalot sa kanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling pahina, naramdaman niya ang isang biglang pagbabago sa hangin sa kanyang likuran. Isang malamig na palad ang biglang lumapat sa kanyang balikat. Ang mga daliri ay tila yelo na bumaon sa kanyang laman. Nanatiling estatwa si Madrigal, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang lamig ng palad na nasa kanyang balikat ay gumagapang patungo sa kanyang batok. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding kaba, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang mangyayari. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar at paos na pag-ubo, unti-unting lumuwag ang kanyang mga kamao. Naku, Madrigal, bakit ka narito sa dilim? Maliligaw ka niyan. Bulong ni Aling Rosa, ang matandang katulong na halos wala nang naririnig. Inalalayan nito ang siko ni Madrigal. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kulubot, ngunit may hatid na kakaibang init. Mabilis na ibinaba ni Madrigal ang kanyang telepono sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang pantulog. Naghahanap lang po ako ng tubig, Aling Rosa. Akala ko ay kusina na ito. Pagdadahilan niya, ang boses ay pilit na pinapakalma. Halika na, ihahatid na kita sa iyong silid. Baka magising pa si Senyora Matilda at pagalitan ka na naman. Mahinahong saad ng matanda. Hindi napansin ni Aling Rosa ang pawis na namumuo sa noo ni Madrigal o ang matatalim na dokumentong kakatapos lang nitong suriin. Sa gabay ng matanda, tahimik na bumalik si Madrigal sa kanyang kama, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling gising. Binabalikan ang bawat numerong nakita niya sa mga lihim na dokumento ni Marcelo. Kinaumagahan, sinalubong siya ng isang tanawing muling sumugat sa kanyang puso. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Maritoni na masayang umiikot sa gitna ng sala. Suot nito ang kanyang paboritong asul na bestidang seda.
ang damit na inilaan ni Madrigal para sa espesyal na okasyon. Ate, tinitingnan ko lang kung kasya pa sa akin. Sayang naman kasi, kung nakatago lang sa cabinet mo, hindi mo naman nakikita. Wika ni Maritoni nang mapansin ang presensya ni Madrigal. Lumapit ang dalaga at hinawakan ng kamay ni Madrigal. Ngunit ang haplos nito ay tila isang ahas na pumupulupot. Bagay ba sa akin, ate? Sabi ni Marcelo, mas kumikinang daw ang balat ko sa kulay na ito. Ngumiti ng mapait si Madrigal sa ilalim ng kanyang benda. Bagay sa iyo, Maritoni. Lahat naman ng sa akin ay tila nagiging sayo na rin. Nang makaalis ang lahat para sa kani-kanilang lakad, naiwan si Madrigal upang tapusin ang mga gawaing bahay na ipinagpipilitan ni Matilda na gawin niya bilang pambayad sa kanyang pananatili. Habang dahan-dahang nagwawalis si Madrigal sa ilalim ng malaking lamesa sa kainan, sumabit ang dulo ng kanyang walis sa isang piraso ng papel na nakalamukot. Dinampot niya ito at dahan-dahang binuklat. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, ang bawat pagbukas ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Nang tuluyan itong mabuksan, tumambad sa kanya ang isang itim at puting larawan. Isang ultrasound, 8 linggo, Maritoni Santos. Napaupo si Madrigal sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang manipis na papel. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya kay Marcelo, nagmamakaawa na bumuo na sila ng sariling pamilya. Ngunit lagi itong tumatanggi. Hindi pa tayo handa, Madrigal. Paano mo aalagaan ang bata kung ikaw mismo ay kailangang alagaan? Masyadong mahirap ang sitwasyon mo. Laging katwiran nito. Hiyang-hiya si Madrigal noon. Naniniwalang tama ang kanyang asawa na ang kanyang pagkabulag ay isang sumpa na magkakait sa kanya ng karapatang maging ina. Ngunit ngayon, hawak niya ang katotohanan. Handa si Marcelo na maging ama, hindi lang sa kanya. Ang pagmamahal na ipinagdamot sa kanya ay malayang ibinibigay nito sa babaeng itinuring niyang kapatid. Bakit mo hawak yan? Isang matalim na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Mabilis na lumapit si Maritoni at marahas na hinablot ang papel mula sa kamay ni Madrigal. Ang mukha ng dalaga ay puno ng pagkairita, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti, nang maalalang bulag ang kausap. Wala ka namang makikita rito, ate. Basura lang ito na nahulog mula sa bag ko. Pagsisinungaling ni Maritoni habang itinatago ang ultrasound sa likod niya. Lumapit siya ng husto kay Madrigal. Ang kanyang hininga ay malapit na sa mukha ng dalaga. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Magpokus ka na lang sa paglilinis para naman hindi magalit si Tita Matilda. Tumayo si Madrigal, pinipilit na huwag ipakita ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata sa likod ng gasa. Basura nga ba, Maritoni? O isang lihim na hindi mo kayang itago habang buhay? Sandaling natigilan si Maritoni, tila nagulat sa talim ng pananalita ni Madrigal. Ngunit agad din itong nakabawi. Masyado kang maraming iniisip, ate. Baka dahil iyan sa palagi kang nasa dilim. Nang maglakad si Madrigal patungo sa hagdan upang dalhin ang mga labada sa itaas, naramdaman niya ang pagsunod ni Maritoni. Ang bawat hakbang ng dalaga sa likuran niya ay tila isang banta. Nang nasa kalagitnaan na sila ng mataas na hagdan, biglang bumilis ang mga kilos ni Maritoni. Sadyang iniunat ng dalaga ang kanyang paa upang harangan ang susunod na hakbang ni Madrigal. Naramdaman ni Madrigal ang kawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay nagsimulang tumagilid patungo sa matitigas na baitang ng hagdan. Sa isang saglit, ang mundo ay tila bumagal. Ang tanging nadarama niya ay ang bigat ng grabidad na humihila sa kanya pababa at ang malamig na tawa ni Maritoni na unti-unting lumalayo sa kanyang pandinig. Sa isang mabilis na pagpikit ng mga mata, sa likod ng kanyang gasa, naramdaman ni Madrigal ang marahas na paghila ng grabidad. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa matitigas na baitang ng hagdan,
Isang pares ng matitipunong braso ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na bango ng kalinisan at banayad na amoy ng gamot ang bumalot sa kanyang pandama. Madrigal, ayos ka lang ba? Boses iyon ni Gabriel, puno ng takot at pag-aalala. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang, tila ayaw na siyang pakawalan pang muli. Sa itaas ng hagdan, natigilan si Maritoni. Ang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi ay mabilis na napalitan ng pagkagulat nang makita ang biglaang pagdating ni Gabriel. Dok, Gabriel, bakit po kayo narito? Nauutal na tanong ng dalaga. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip, maingat niyang binuhat si Madrigal at dinala ito palabas ng bahay patungo sa kanyang sasakyan. Dadalhin kita sa klinika. Kailangan nating masigurong wala kang tinamong pinsala. Mariing saad ng binata. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom sa galit. Sa loob ng tahimik at pribadong silid sa klinika, dahan-dahang inilapag ni Gabriel si Madrigal sa kama. Isinara niya ang pinto at tiniyak na walang sinuman ang makakarinig sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Madrigal. Madrigal, alam kong hindi ka lang basta nahulog. Nakita ko ang kilos ni Maritoni. Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang tinatanggal ang gasa sa mga mata ng dalaga. Hindi na nakaya ng puso ni Madrigal ang bigat ng lihim. Sa sandaling matanggal ang puting tela, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Gabriel ng diretsyo. Ang kanyang mga matang puno ng luha, ngunit nagniningning sa katotohanan. Nakakakita na ako, Gabriel. Nakikita ko ang lahat ng dumi nila. Garalgal ang boses ni Madrigal habang bumubuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Nakita ko silang dalawa sa mismong kama ko. Nakita ko ang ultrasound ni Maritoni. Nakita ko kung paano nila ako pinagtatawanan sa likod ng aking pagkabulag. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel, ngunit agad itong napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ng babaeng nasa harapan niya. Umupo siya sa tabi ni Madrigal at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. Hinila niya ang dalaga para sa isang mahigpit na yakap. Isinubsob ni Madrigal ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel, hinahayaang mabasa ng kanyang mga luha ang puting gown ng doktor. Sa bisig ni Gabriel, naramdaman niya ang kaligtasang matagal nang ipinagkait sa kanya sa sarili niyang tahanan. Huwag kang mag-alala, Madrigal. Hindi kita hahayaang masaktan pa nilang muli. Pangako ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Tutulungan kitang bawiin ang lahat. Hahayaan nating sila mismo ang humukay ng sarili nilang libingan. Sa mga sumunod na oras, binuo nila ang kanilang plano. Ginamit ni Gabriel ang kanyang mga koneksyon sa bangko upang silipin ang mga accounts ni Marcelo. Nalaman nilang nakasalalay ang operasyon ng paggawaan ng palayok sa isang malaking loan na kailangan pang aprubahan. Sa isang tawag lang ni Gabriel, ang approval na yon ay pansamantalang ititigil, sapat na upang malunod si Marcelo sa sarili niyang mga utang. Nang dapit hapon na, kinakailangang bumalik ni Madrigal sa bahay upang hindi sila paghinalaan. Muli niyang isinuot ang daibang trang sa kanyang mga mata. Sa harap ng pintuan, huminto si Gabriel. Inabot niya ang mukha ni Madrigal at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng dalaga. Isang halik na tumagos sa manipis na gasa, puno ng paggalang at pangako ng katapatan. Mag-iingat ka, Madrigal. Narito lang ako sa likuran mo. Bulong ni Gabriel bago hayaang pumasok ang dalaga sa loob. Pagpasok ni Madrigal, isang nakakangilong tunog ang sumalubong sa kanya. Ang ingay ng mga gumso na nagkakabasag-basag sa sahig ng bodega ay tila mga hiyaw ng kanyang ama. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinagmumulan ng ingay. Sa gitna ng bodega, nakita niya si Matilda na parang baliw na hinahampas ng walis ang mga huling banga na gawa ng kanyang ama. Ang matanda ay namumula sa galit. Ang buhok ay nagkakagulo.
walang silbing mga basura. Dahil sa mga palayok na ito, hindi maaprubahan ng loan ni Marcelo. Sinusumpa ko ang araw na dinala ni Madrigal ang mga duming ito sa bahay ko. Sigaw ni Matilda habang patuloy sa pagwawasak. Napatigil si Madrigal sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat piraso ng gom na tumatalsik sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig habang pinagmamasdan ang huling alaala ng kanyang ama na nilalapastangan ng babaeng walang ibang alam kundi kasakiman. Ang bawat yabag ni Marcelo sa pasilyo ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Ramdam ni Madrigal ang panginginig ng hangin sa paligid sa bawat marahas na paghinga ng kanyang asawa. Nang bumukas ang pinto ng kanilang silid, hindi ang dati nitong peking lambing ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng alak at ang nag-aapoy na galit. Bakit hindi na aprubahan ng loan, Madrigal? Anong ginawa mo sa bangko? Sigaw ni Marcelo. Ang kanyang boses ay pumapatay sa katahimikan ng gabi. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Madrigal, pilit itong niyayanig. Sabi ng manager, may problema daw sa kolateral. Ang paggawaan ng palayok ng tatay mo ang tanging hawak natin. Pero bakit tila may humaharang? Nanatiling tikom ang bibig ni Madrigal, pinababayaan ng sakit sa kanyang braso na magsilbing paalala ng kanyang layunin. Sa ilalim ng kanyang benda, nakikita niya ang namumulang mukha ni Marcelo, ang mga ugat sa leeg nito na tila sasabog na sa galit. Wala akong alam, Marcelo. Bulag ako. Paano ko magagawa ang sinasabi mo? Mahinahon niyang tugon. Ang boses ay sadyang ginawang mahina at puno ng pagdurusa. Isang malakas na hampas sa ibabaw ng lamesa ang nagpagulat sa lahat. Wala kang alam. Yan na lang ba ang lagi mong sasabihin? Wala kang silbi. Hiyaw ni Marcelo bago ito padabog na lumabas ng silid. Kinabukasan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa halip na galit, isang pilit na ngiti ang suot ni Marcelo nang harapin niya si Madrigal sa harap ni Matilda at Maritoni. Magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon, mahal. Anunsyo ni Marcelo habang hinahaplos ang buhok ni Madrigal. 10 taon na tayong kasal. Gagamitin natin ang gabing ito para ipakita sa lahat kung gaano tayo katatag. Mag-iimbita ako ng mga malalaking investor. Kapag nakita nila kung gaano kita kamahal at kung paano kita inaalagaan, siguradong magtitiwala silang muli sa ating negosyo. Sa tabi ni Marcelo, hindi napigilan ni Maritoni ang umirap. Ngunit mabilis din itong nagbago nang haplusin niya ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Ate, dapat maging maganda ka sa gabing yon. Kinausap na ni Marcelo ang isang facility sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng party, doon ka muna mamamalagi para mas mabigyan ka ng sapat na atensyong medikal. Hindi ba, Marcelo? Naramdaman ni Madrigal ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang pasilidad. Isang magandang salita para sa isang kulungan kung saan nila siya itatapon habang buhay upang malaya silang magsama ng kanyang kapatid-kapatiran. Tumango lamang si Madrigal. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang mga piraso ng nabasag na banga sa sahig ng bodega na hindi pa nalilinis ni Matilda. Nang makaalis ang dalawa, dinala ni Madrigal ang isang matulis na piraso ng gum sa kanyang silid. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, kinuha ni Madrigal ang ultrasound na kanyang naitago sa ilalim ng kutsyon. Gamit ang matulis na dulo ng gum, tinusok niya ang dulo ng kanyang sariling hintuturo hanggang sa lumabas ang isang butil ng matingkad na pulang dugo. Sa likod ng papel ng ultrasound, gamit ang sarili niyang dugo bilang tinta, isinulat niya ang mga salitang magiging huling hatol sa kanila. Tapos na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Madrigal. Handa na siya. Gagamitin niya ang entabladong inihanda ni Marcelo upang doon din ito ilibing kasama ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Kinagabihan, bago ang mismong araw ng anibersaryo, pumasok si Marcelo sa kanilang silid na may dalang isang
malaking asul na kahon. Inilabas niya mula rito ang isang nagniningning na bestidang seda sa kulay ng asul na dagat. Ang kulay na simbolo ng kalmado, ngunit para kay Madrigal, ito ang kulay ng malalim na dagat na lalamon sa kanilang lahat. Lumapit si Marcelo sa likuran ni Madrigal at dahan-dahang isinuot sa kanya ang damit. Naramdaman ni Madrigal ang mga braso ng kanyang asawa na pumulupot sa kanyang baywang. Ang hininga nito ay mainit at puno ng panlilinlang sa kanyang leeg. Ito na ang huling regalong matatanggap mo mula sa akin. Madrigal, bulong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Siguraduhin mong magiging matapang ka sa harap ng maraming tao bukas. Mariing pumikit si Madrigal sa ilalim ng kanyang benda. Ang bawat himaymay ng kanyang asul na damit ay tila isang tanikala na unti-unti niyang pinuputol sa kanyang isipan. Sa ilalim ng balabal ng hating gabi, dahan-dahang tinahak ni Madrigal ang pamilyar na daan patungo sa lumang paggawaan ng palayok sa likod ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay nagbibigay ng mahinang tunog ng pagkapunit. Isang babala ng katahimikang tanging siya lamang ang nakakarinig. Ang amoy ng basang lupa at tuyong luwad ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong ama. Nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man siya naging bilanggo ng kasinungalingan ni Marcelo. Umupo siya sa harap ng lumang bansyoy ng gom. Gamit ang kanyang mga daliri, hinaplos niya ang magaspang na ibabaw nito. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling humulma ng sariling tadhana. Isang biglaang init ang bumalot sa kanyang mga balikat. Hindi siya nagulat. Alam ng kanyang puso ang bigat ng mga hakbang na yon. Isang makapal na jacket ang maingat na ipinatong ni Gabriel sa kanya. Hinahayaang ang tela ay magsilbing pananggalang laban sa nanunuot na ginaw ng madaling araw. Madrigal, baka magkasakit ka rito. Mahinahong bulong ni Gabriel. Naupo ang binata sa kanyang tabi. Sapat ang lapit upang maramdaman ni Madrigal ang init na nagmumula sa katawan nito. Hinarap siya ni Madrigal. Kahit may daibang sa kanyang mga mata, tila nakikita niya ang bawat linya ng pag-aalala sa mukha ni Gabriel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito na ang huling gabi ng aking pagtatago, Gabriel. Bukas, wawakasan ko na ang lahat. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng malamig na luad. Inilabas ng binata ang isang asul na folder mula sa loob ng kanyang jacket at maingat na inilagay sa kandungan ni Madrigal. Ito ang huling piraso ng katotohanang kailangan mo. Ani Gabriel, ang boses ay puno ng pait. Hindi lang si Marcelo ang nagkakanulo sa'yo. Si Maritoni, may iba siyang lalaking kinatatawanan sa likod ni Marcelo. Ang perang ninanakaw nila sa syunggom ninyo ay ginagamit niya para tustusan ang sugal ng kanyang tunay na kasintahan. At ang batang dinadala niya, may malaking posibilidad na hindi iyon dugo ni Marcelo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Madrigal. Ang katarungan ay may kakaibang paraan ng pagdating. Ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa isang ilusyon ay niloloko rin ng mismong ilusyong iyon. Nakakalungkot, hindi ba? Ang akala niyang tagumpay ay isa palang malaking bitag na siya rin ang gumawa. Wika ni Madrigal. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa isang ugnayang higit pa sa salita. Isang pangako ng paggaling na hindi na nangangailangan ng anumang benda. Lumipas ang mga oras at sumapit ang umaga ng selebrasyon. Ang bahay ay naging pugad ng kaguluhan. Naririnig ni Madrigal ang bawat pagmamadali ng mga caterer, ang pag-aayos ng mga bulaklak, at ang matinis na boses ni Matilda na nag-uutos sa lahat ng sulok. Pumasok si Maritoni sa silid ni Madrigal. Amoy na amoy ang halimuyak ng mamahaling pabango na binili gamit ang perang ninakaw.
Lumapit ang dalaga sa harap ng salamin kung saan nakaupo si Madrigal, tila isang anghel na may maitim na pakpak. Ate, hayaan mong ako na ang mag-ayos sa'yo. Gusto ni Marcelo na maging kaakit-akit ka sa harap ng mga investors. Mapang-uyam na saad ni Maritoni. Kinuha nito ang isang matingkad na pulang Thoison at dahan-dahang inilapat sa mga labi ni Madrigal. Naramdaman ni Madrigal ang malamig na kemikal ng lipstick sa kanyang balat. Ang bawat hagod ng kamay ni Maritoni ay tila isang paglapastangan. Sayang ate, ang ganda mo sana kung hindi ka lang bulag at inutil. Bulong ni Maritoni habang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin, suot ang mga alahas na dati ay kay Madrigal. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa anumang bagay. Magiging payapa ka na sa bagong tirahan mo. Hindi kumibo si Madrigal. Hinayaan niyang rurukan ni Maritoni ang kanyang kasamaan. Habang ang mapulang kulay ng lipstick ay unt-unting bumabalot sa kanyang mga labi. Isang malamig na determinasyon ang sumiklab sa kanyang puso. Ang pulang kulay na ito ay hindi magiging simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi ang simula ng pagdanak ng katotohanang susunog sa kanilang lahat. Ang bawat hakbang ni Madrigal sa gitna ng marangyang bulwagan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang suot niyang asul na bestidang seda ay kumakapit sa kanyang balat, tila isang malamig na yakap na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang bumabalot sa gabing ito. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang tungkod na gawa sa kahoy, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakaalalay sa braso ni Marcelo. Ang bulwagan ay puno ng halimuyak, ng mga sariwang bulaklak at ang alingawngaw ng mahinang tugtugin mula sa mga biyolin. Maririnig ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos at ang bulungan ng mga panauhing nagmula sa mataas na lipunan. Sa bawat pagdaan nila, nararamdaman ni Madrigal ang mga tingin ng awa na nakatuon sa kanya. Ang bulag na asawa ng dakilang si Marcelo. Napakabait talaga ng anak ko, hindi ba? Ang boses ni Matilda ay umaalingawngaw sa gitna ng kumpulan ng mga matatandang babae. Sa kabila ng kalagayan ni Madrigal, hindi niya ito iniwan. 2 taon na niyang pasa ng krus na ito. Pero tingnan ninyo, mukhang reyna pa rin ang manugang ko dahil sa pag-aalaga ni Marcelo. Napapakuyom ang mga daliri ni Madrigal sa kanyang tungkod. Ang bawat salita ni Matilda ay tila isang latay sa kanyang likuran. Alam niya ang katotohanan na ang pasan na krus na sinasabi ng matanda ay ang mismong nagpapakain sa kanila mula sa kinikita ng kanyang paggawaan ng palayok. Isang aksidente ang naganap nang madaanan nila ang isang waiter. Bahagyang tumagilid ang baso ng pulang alak nito at tumalsik ang ilang patak sa laylayan ng asul na damit ni Madrigal. Sa halip na magulat o maghanap ng tulong, tulad ng isang taong hindi nakakakita, mabilis na umurong si Madrigal ng isang Dantes. Ang kanyang pagkilos ay naging masyadong perpekto, masyadong maagap. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata sa likod ng gasa ay tumitig ng matalim sa mansa bago niya muling ibinalik ang anyong walang muwang. Ang maliit na pagkilos na yon ay hindi napansin ng marami, maliban sa isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng silid, si Gabriel. Umakyat si Marcelo sa entablado, hawak ang isang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng emosyon. Ang kanyang mga mata ay tila naglulunoy sa sariling kabutihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pagpipigil ng luha. 10 taon na ang nakalipas mula nang mangako kami ni Madrigal sa isa't isa. Sa loob ng 10 taon na yon, dumaan kami sa matitinding pagsubok, lalo na nitong huling 2 taon, simula nang mawala ang paningin ng aking mahal na asawa. Huminto siya sandali, tinitingnan ang reaksyon ng mga investor na naroon. Ginawa ko ang lahat. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking oras, at ang aking lakas para siguraduhing hindi niya mararamdaman ang dilim. Ngunit dumating na ang oras na kailangan kong harapin
ang masakit na katotohanan. Hindi ko na kayang ibigay ang pangangailangang medikal na nararapat para sa kanya sa loob ng aming tahanan. Isang mahinang singhap ang nagmula sa mga panauhin. Dahil dito, napagpasyahan naming ilipat muna si Madrigal sa isang pasilidad na magbibigay sa kanya ng 24 oras na kalinga. Patuloy ni Marcelo habang ang kanyang kamay ay kumumpas patungo kay Maritoni na noon ay nakatayo na rin sa kanyang tabi. At sa gitna ng dilim na ito, nais kong ipakilala ang babaeng naging katuwang ko sa pagpapatakbo ng aming pamilya sa mga panahong ito. Si Maritoni, siya ang magsisilbing bagong pag-asa at liwanag ng tahanang ito, lalo na't may dala siyang isang malaking biyaya para sa amin. Inilapat ni Maritoni ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang malinaw na pag-amin ng kanyang pagbubuntis sa harap ng lahat. Ang mga bulungan sa bulwagan ay naging mas malakas, puno ng halo-halong gulat at pagkadismaya para kay Madrigal. Bumaba si Marcelo mula sa entablado at lumapit kay Madrigal. Inilabas niya ang isang panulat at isang folder na naglalaman ng mga papeles ng diborsyo at ang tuluyang pagsuko ng lahat ng ari-arian ni Madrigal sa pangalan niya. Mahal, pirmahan mo na ito para ito sa ikabubuti mo. Doon sa pasilidad, magiging payapa ka, bulong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na utos sa harap ng maraming saksi. Inilahad ni Marcelo ang panulat sa harap ng kamay ni Madrigal. Ang lahat ay nakatingin, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na abutin ng panulat, dahan-dahang itinaas ni Madrigal ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa dulo ng puting gasa na nakatali sa likod ng kanyang buhok. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng buong bulwagan, dahan-dahang kinalas ni Madrigal ang buhol ng puting gasa sa likod ng kanyang ulo. Ang bawat pag-ikot ng tela ay tila pagtuklap ng isang lumang balat. Inilalantad ang katotohanang matagal niyang ikinubli. Nang tuluyang mahulog ang huling saplot sa kanyang mukha, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi malabo o puno ng luhang nagmamakaawa. Ang mga ito ay malinaw, matalas, at nagniningning sa ilalim ng mga kristal na ilaw ng bulwagan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcelo, na noon ay tila estatwang hindi makagalaw sa gulat. Hindi mo na kailangang hawakan ng kamay ko, Marcelo. Kaya ko nang makita ang daan patungo sa pintuan. Ang boses ni Madrigal ay marahan, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, sapat upang patigilin ang tibok ng puso ng kanyang mga kaaway. Isang malakas na tunog ng kristal na tumama sa sahig ang bumasag sa katahimikan nang mabitawan ni Matilda ang kanyang baso ng alak. Ang mapulang likido ay kumalat sa puting marmol, tila isang babala ng paparating na gulo. Madrigal, nakakakita ka na? Nauutal na tanong ni Marcelo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang folder na hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang mga daliri. 2 taon akong nabulag sa pisikal, Marcelo. Ngunit mas matagal kayong nabulag sa inyong sariling kasakiman. Wika ni Madrigal habang dahan-dahang humahakbang patungo sa gitna ng entablado. Akala ninyo ay isang bulag at walang silbing asawa ang inyong kasama. Ngunit sa dilim na ibinigay ninyo sa akin, natutunan kong makinig sa bawat bulong ng inyong pagtataksil. Sa isang hudyat mula kay Madrigal, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga larawan ay biglang nagbago. Hindi ang kanilang masayang pagsasama ang lumabas, kundi ang mga malilinaw na kopya ng bank statements, ang mga lihim na paglilipat ng pondo mula sa paggawaan ng palayok patungo sa account ni Marcelo, at ang mga dokumento ng iligal na pagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya Madrigal. Ang perang ipinagmamalaki ninyo sa gabing ito ay perang ninakaw ninyo mula sa pawis at dugo ng aking ama. Sigaw ni Madrigal
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal na niyang pinigil. At ikaw, Maritoni, ang biyayang sinasabi mo? Inilabas ni Madrigal ang orihinal na ultrasound mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ng lahat. Hindi ito mula sa pagmamahalan ninyo ni Marcelo. Ito ay bunga ng iyong lihim na pakikipagkita sa lalaking tanging pera lang ang hinahabol sa iyo. Marcelo, ang babaeng ipinagpalit mo sa akin ay mas magaling pang manloko kaysa sa iyo. Nabulabog ang buong bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang iba ay naglalabas na ng kani-kanilang mga telepono upang kunan ng larawan ang kahihiyang nagaganap. Si Maritoni ay napaupo sa sahig, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa kahihiyan, habang si Matilda ay tila nawalan ng lakas at napasandal sa pader. Madrigal, mahal ko, hayaan mong magpaliwanag. Susubukan pa sanang lumapit ni Marcelo at hawakan ang braso ni Madrigal, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Huwag mo na siyang hahawakan pang muli. Mariing saad ni Gabriel, ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Sa likuran niya, pumasok ang ilang mga unipormadong pulis at mga abogado na dala ang formal na kautusan ng hukuman. Marcelo Santos, inaaresto ka sa kasong embezzlement, fraud at falsification of public documents, pahayag ng isa sa mga opisyal. Habang dahan-dahang pinupusasan si Marcelo sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, tumingin siya kay Madrigal nang may halong pagsisisi at takot, ngunit wala nang bakas ng awa sa mga mata ng kanyang asawa. Pinanood ni Madrigal kung paano hilahin ang lalaking sumira sa kanyang buhay patungo sa pintuan ng bulwagan. Tapos na ang pagtatanghal ninyo, bulong ni Madrigal sa kanyang sarili. Hinarap niya ang mga panauhin, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dangal. Ang paggawaan ng palayok ng aking ama ay mananatili sa aking pangalan. At mula sa mga abo ng inyong kasinungalingan, muling babangon ang sining na sinubukan ninyong durugin. Dahan-dahang bumaba si Madrigal mula sa entablado. Nilagpasan niya si Matilda, na noon ay umiiyak at nagmamakaawa, at si Maritoni na pilit pang itinatago ang muka. Hindi siya lumingon. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Gabriel. Inabot ng binata ang kanyang kamay. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa pagtitiwala, tinanggap ito ni Madrigal. Naglakad silang dalawa palabas ng mansyon, iniiwan ang ingay ng iskandalo at ang dilim ng nakaraan. Sa labas, ang hangin ay sariwa at ang langit ay puno ng mga bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ni Madrigal ang tunay na kagandahan ng mundo. Isang mundong hindi na niya kailangang katakutan. Ang sikat ng araw ay gumagapang sa mga istante ng paggawaan ng palayok, nagbibigay ng gintong kislap sa bawat obrang nakahanay ng maayos. Ang amoy ng basang lupa at ang mahinang ugong ng bansyo ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng hapdi at pait. 2 taon na ang lumipas mula nang huling maramdaman ni Madrigal ang bigat ng daibang sa kanyang mga mata. At ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang lambot ng luwad sa kanyang mga palad. Maingat niyang hinuhubog ang isang bagong banga. Ang bawat hagod ng kanyang mga daliri ay puno ng katiyakan at pag-ibig. Ang sining na sinubukan nilang durugin ay mas lalong naging matatag. Tila bakal na dumaan sa matinding apoy. Hindi na siya ang Madrigal na nagmamakaawa para sa kaunting atensyon. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo. Isang babaeng natutong tumayo sa gitna ng unos. Nabalitaan niya mula sa mga usap-usapan sa bayan ang naging tadhana ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Si Marcelo ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Binibilang ang mga araw ng pagsisising huli na para sa lahat. Ang bawat gabi nito ay puno ng anino ng mga kasalanang hindi na mabubura. Samantala, sina Matilda at Maritoni ay nakikitang namumuhay sa isang madilim at masikip na eskinita sa lungsod.
Ang dating karangyaan ay napalitan ng bawat sentimong pinag-aawayan nila araw-araw. Ang batang dinadala noon ni Maritoni ay nawala rin dahil sa pabayang pamumuhay at matinding stress. Isang masaklap na paalala na ang bawat masamang binhi ay nagbubunga ng kapahamakan. Narinig ni Madrigal ang mga yabag na pamilyar at nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang init na dahan-dahang bumabalot sa kanyang likuran ay sapat na upang mapangiti siya ng kusa. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Madrigal. Malamig na tinig ni Gabriel. Huminto ang binata sa kanyang likuran at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Hindi ito mahigpit, kundi isang haplos na puno ng paggalang at pangakong hindi na muling lilisan. Inihinto ni Madrigal ang bansyoy at humarap kay Gabriel. Pinagmasdan niya ang mga mata ng lalaking naging liwanag niya sa gitna ng kadiliman. Hindi ito pagod, Gabriel. Ito ang aking buhay. Ngayon ko lang naramdaman na tunay akong humihinga. Inabot ni Gabriel ang isang tissue at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng luad sa pisngi ni Madrigal. Nanatili ang kanyang kamay sa mukha ng dalaga. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa balat nito. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho hanggang sa maramdaman ni Madrigal ang mainit na hininga ni Gabriel. Isang banayad at matamis na halik ang idinampi ng binata sa kanyang noo. Isang selyo ng kanilang bagong simula. Napatawad mo na ba sila? Mahinang tanong ni Gabriel habang tinititigan ang papasikat na buwan sa abot tanaw. Huminga ng malalim si Madrigal. Ang patawad ay hindi para sa kanila, Gabriel. Ang patawad ay ibinigay ko sa sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong mabulag ako ng maling pag-ibig sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, wala na silang puwang sa aking isipan. Ang aking kapayapaan ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko. Naglakad ang dalawa patungo sa beranda ng pagawaan, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas ng asul, lila at kahel. Isang obrang hindi matutumbasan ng anumang luwad. Ang aral na iniwan ng kanyang nakaraan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat bayaran ng sariling dangal. At ang pag-ibig na totoo ay hindi ka kailanman ikukulong sa dilim. Sa bawat basag na piraso ng ating buhay, palaging may pagkakataon na muli itong buuin, gawing mas maganda at gawing mas matibay. Habang nakasandal ang ulo ni Madrigal sa balikat ni Gabriel, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti, kundi sa isang masayang pagtanggap sa liwanag. At sa bawat paglubog ng araw, ang liwanag ng katotohanan ang mananatiling gabay at pag-asa sa ating lahat. Sa puntong ito, nais kong huminto sandali upang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin sa inyong mga tahanan. Sa pakikinig habang kayo ay nagluluto, naglilinis, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Ang inyong pananatili hanggang sa huling kabanatang ito ay ang pinakamalaking regalo para sa akin bilang isang manunulat. Hindi naging madali ang pagbuo ng kwento ni Madrigal. Maraming gabing ako mismo ay nadadala ng bigat ng kanyang pinagdaraanan. Ang pinakamahirap para sa akin ay ilarawan ang mga sandaling pinili niyang muling ibalot ang benda sa kanyang mga mata. Ang tahimik na pagpapasya na manatili muna sa dilim kahit alam na niya ang hapdi ng katotohanang unti-unting nabubunyag. Sa bawat salitang aking isinulat, tila nararamdaman ko rin ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinuhulma ang luwad na magsisilbing sandata niya sa gitna ng laban. Ang kwentong ito ay higit pa sa imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay at damdamin ng mga kababaihang patuloy na bumabangon mula sa pagkakalugmok. Inspirasyon ko ang bawat isa sa inyo na patuloy na nagtitiis, nagmamahal
at lumalaban sa kabila ng mga lihim na sakit na inyong itinatago sa ilalim ng inyong mga ngiti. Nais kong ipaalala na ang pag-asa ay parang isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng unos. Maaring humina ang alab nito, ngunit hanggat may natitirang mitsa ng pananampalataya, muli itong liliwanag upang itaboy ang anumang kadiliman. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, may isang tanong na naiwan sa aking isipan na nais kong ibahagi sa inyo. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Madrigal, kaya mo rin bang patawarin ang mga taong nagnakaw ng iyong paningin at kaligayahan? O sapat na bang iwanan na lamang sila sa nakaraan upang tuluyang makamit ang katahimikan ng iyong puso? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting binhi ng lakas sa inyong mga damdamin. Kung inyong nagustuhan ang ating pagsasama, huwag po ninyong kalimutang i-like ang ating video at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon, kaya mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba upang malaman namin ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Pagpalain tayong lahat ng may kapal.